Yan, may gagawin tayo. Isang Samsung, no? LED monitor. Ito yung kanyang model, oh. Yan yung kanyang model. And, ito yung kanyang problema. Naka-standby siya. Papawaran na muna natin. Ayun, oh. Meron naman siyang display. Pero, pangit yung kanyang display, oh. Ayan. Ito yung kanyang display. Nakakaroon po siya ng mga fine lines at nakakaroon din siya ng mga vertical bar lines. Ayan. Ayan. So, buksan natin. So, ayan. Bali, nabuksan na po natin, no? And, ito yung kanyang cover. So, tuturo po natin kung mamaya kung paano po natin siya binuksan, no? So, ito po yung kanyang loob, power supply. Ito yung kanyang mainboard, dalawang speaker, saka yung kanyang LPDS cable. Ito yung kanyang top board, no? Ayan. Then, ang yung ginawa natin, kasi yung pangit yung kanyang display. Nagkaroon siya ng fine lines or mga linya-linya sa kanyang screen. Hindi po siya pino, no? So, meron po siyang disturbance sa kanyang mga clock signal. So, ang paglukit ng kung sang side ng clock signal yung nagkaroon ng problema, kasi hindi mo to pag mga ganong problema, hindi mo siya madidetect through resistance reading. Madidetect mo lang yung resistance reading kapag nagkaroon siya ng leak. Sa ngayon, so sa ganong sitwasyon, hindi po siya leak kasi hindi po nagpo-protect yung ating level shifter, no? So mahirap siyang i-trace kung saan talagang side or saan bandang side, no, left ba or right. So ang ginawa natin, yung mga pinagbabasihan natin is yung mga nakaraang repair natin, no. So bali dito, ito yung kanyang level shifter, oh. Ito yung kanyang level shifter. Yung kanyang level shifter dito nagmula. So, ibig sabihin yan, sa side na to, ito yung pinakamalapit sa my source, no. Ito yung pinakamalapit sa my source. So kapag nag-oscillate or nagpa-function na yung ating unit, ang tawag doon, pag na-generate na yung ating level shifter, so side na to, yun yung unang papasukan ng supply. Mauuna yung side dito na papasukan ng mga signal kaysa kabilang side, sa may left side natin, kasi medyo malayo dito meron siyang merong clearance so pagka generate ng level shifter natin, syempre tataas pa yung tatakbuhan ng kanya mga clock signal na papasok sa may left side natin. So dito sa side na to, napakalapit siya sa may source niya. So hindi naman lahat ng sa sitwasyon na sa side dito yung nagkaroon ng problema, pero yung pinagbabasihan natin is yung mga previous repair natin, no, kung saan side yung pinakamalapit dun sa may source niya mismo, yun yung unang bibigay kasi. Pero hindi lahat, pero kadalasan yun yung unang bibigay kasi yun nga, sabi natin kanina, yun yung pinakamalapit, no. So dito ang ginawa natin, kailangan muna natin i-trace kung saan yung linya ng clock signal, asan yung kanyang level, yung kanyang swapping voltage at the rest ng mga signal or supply. So kailangan nating i-trace bago tayo mag-cutting, kasi hindi pwedeng banat agad na hindi natin pinag-aralan yung unit, o hindi natin pinag-aralan yung unit mismo or yung kanyang mga pin or connection niya. So para iwas tayo sa pagkakamali, no, kasi pag nag-cut ka na hindi tamang linya, siyempre yung pag-connect or pagbalik ng linya na yon, hindi po siya madali kasi napakaliit po ng linya dito. Napakaliit po yung linya yan. Hindi mo siya kayang idugtong kung hindi ka gagamit ng magnifier. Kasi napakaliit, iba yung design niya, napakaliit ng kanyang mga linya. Ayan, o. So dito tayo nag-cut kasi nalokit po natin yung kanyang mga clock signal dito na side. Parang hindi marumi yung camera natin, o. Ito. Itong bilog-bilog na circle na to, 2, 4, 6, 8. Yan yung kanyang clock signal. Ito. Clock 1 hanggang clock 8. Kita nyo ba? Ito. Clock 1 hanggang clock 8. So, ito yung linya na to. Ito yung kanyang clock 1 to 8. So, dito naman sa baba, ito yung kanyang level. Ito naman yung LC2 natin. LC1, BSS, and EST left. Ayan, this is the left. LC2, LC1, base is T left, and is T left. Ito.
Bali, ang ginawa natin is pinagpuputol po natin yan. Kasi kung nagkamali tayo, kaya naman natin idugtong yan. Idugtong lang natin yan ulit. Kasi malaki naman yung kanyang pagitan. Hindi tayo dito nag-cut. Dito tayo kasi meron siyang clearance. Kung sakali magkamali tayo, kung idudugtong natin, hindi tayo masyadong mahirapan. No? Yan. So, nakakat po yan. Ito po natin. Ayun, no? Cut po natin isang daanan lang. Kasi napakadali lang putulin yung linya na yan. Kasi napakaliit. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So, 12 pins yung pinagpuputol natin. Yung linya na yun is clock 1 to 8, LC1, LC2, VSST, and ST. Yun yung cutting natin. So, ito po yung kanyang naging result ng unit natin. Ayan. Napakaan ko lang. Ayan, di ba? Nag-smooth na po yung panel natin. Wala na yung kanyang linya-linya, wala na yung kanyang fine lines. Normal siya. So, ibig sabihin yan, buo yung kabilang side. Sa may right side lang natin yung nakakaroon ng problema, yung kanyang mga clock signal. So, dinali na rin natin yung kanyang swapping. Kasi, makakatabi kasi yung linya na yan. Kalaunan, makakaroon din ng problema. Mag-back po yung unit natin, no? Ayan. So, dito, buo na siya. Yung counting na. So, okay na yung unit natin, no? Ayan, goods na siya. So, by cutting clock signal, sa my right side, dito sa side na to, back to normal po yung unit natin. No? So, hanggang dito na yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tsagang nanood. No? May God be with us always. And this is your service, Ryan Crucitek. Sadali pala. Wait lang. Basta, ito parang napakadali namang buksan. Kasi siya, string lock. Ayan, string lock. Yung gamit niya. Scrollless po siya. So, meron po siyang dadaanan dito. Ayan, meron po siyang sign kung saan mo siya susundutin. Ayan o. Meron po siya. Dito kayo unang sumundot sa side na to. Ayan, meron palilaan niya. Tapos, gagamitan nyo ng retainer. Plastic retainer. And then, yun dito sa may baba. Ingat lang pala sa pagdukot, no? Sa kanyang lock dito sa may baba, oh. Ingat lang kasi merong yung flex niya. Baka matamaan nyo. Nakatama ako ng isa dito. Buti hindi nasira, no? Kamali tayo. So, kunting ingat lang. Tingnan nyo yung lock niya. Ayan. Yan yung dudukutin nyo para maangat yung lock niya. Kasi yan, wala po yung sakaling pag susundutin nyo yan, wala po kayo matatamaan. So, tandaan nyo lang. Kunting sundot lang para maiwasan nyo yung flex na matamaan. No? Ayan. So, hindi natin gagawa ng video. Napakadali naman buksan to kapag experiensyado ka. No? So, ganito na yung video natin. No? Maraming salamat sa mga tsagang nanood. Now, may God be with us always. That is your service, Ryan Crucitek. See you in our next video. Bye-bye.